Ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang the title na title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng private sa public figure, pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong. Kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang the title na title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na. Ito pakikita ko sa iyo, ayan oh. Hindi ko po alam kung anong particular doon na. Attorney, gumawa ka ng vlog. Yes po, ako po. Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa iyo. Hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Go ahead. Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo, kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta. Huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan... Attorney, huwag mong nililihis ang usapan. Ang pinag-usapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman Marcoleta. Anong panlilin lang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon sa speech. Hindi pa yata. Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon. Anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa stage. Ano nga? Kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang doon? Tingnan ko po dito sa kung ano yung... Ang dami ko na po kasing naging content tungkol po. Hindi ganun. Ako kapag sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalat ang vloggers, Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka-public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo. Ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputabling institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally ng Ano nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip?
Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog eh. Nami-mislead mo yung mga tao, nililin lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilinlang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilinlang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto lang niyang tingnan siguro kung ano yung mga seats ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlilinlang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Panoorin ko po mamaya itong kung ano yung Yan ang hirap sa atin, Mr. Chair eh. Ano po kasi Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretso, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. Ibig mo sabihin, naharap ako sa rallying pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka karapat-dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Kaya ko na lang siyang itolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos tatanungin kita ngayon, kung anong panlilin lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh, kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakibo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. And with that, Congressman Marcoleta, that will serve as your time as interpellator. Ang haba ng interpellation mo. But I will not deduct that sa time mo, Congressman Marcoleta. Okay. Attorney Ricky, you still want to pursue your or that will be it? So yun lang po. Siguro we give you time also to answer back on baka panoodin mo muna yung mga vlog mo. Later on, you can approach us if you wanted to defend your dapat nga madisbar pa yan eh. You have your time, Congressman Marcoleta. We'll be giving time to Attorney Ricky to defend himself. Ano lang po siguro, fairness, and maging equal lang treatment natin sa lahat. What we wanted here is to be fair, para give also a chance to Attorney Ricky para to prove himself by watching yung mga vlogs na ginawa niya. Sige, go ahead, sir. Mr. Chair, yun po yung sinasabi ko na kapag kakasuhan halimbawa ang isang vlogger tulad ko sa ganyang sinabi ko, kung public official yung naging subject ng aking vlog, ipo-prove na malicious yung intent ko. Yun yung pagkakaiba. Pagka-private naman, hindi, presumed ka agad na malicious. So, yun po yung pagkakaiba. Kaya, yan po yung ang isa pa, yung mga members po ng Congress, lahat po tayo, kahit ordinary citizens, may freedom of expression, freedom of speech. Kami ring mga vloggers, mayroon. Ang pagkakaiba lang po natin, kayo pag nasa Congress, hindi kayo pwedeng kasuhan kasi may privilege kayo, anumang sabihin nyo. Pero kami, kahit vloggers kami, pwede kaming kasuhan. Yun nga lang, ang pagkakaiba, ang magiging defense talaga namin, freedom of expression. Kaya nga, kapag kinasuhan kami ng private individuals, ipuprove nung malicious kaagad ang presumption. Pero sa public figures, ipuprove na may actual na malis kami sa sinabi namin. Yun lang po. Hanapin ko po mamaya yung kasi ang dami ko na contents na na-create kay Congressman Marcoleta. So talagang hindi ko na po masagot. Pero
Sorry po kung kung Yes, hindi we ko understand nasagot your situation, Okay attorney. po. Kaya nga, I have given you a chance para Thank you po. ma-review naman po yung mga vlogs nyo. And it goes to everybody as well, especially to those na who have not attended this hearing. Fair po yung ating gagawin na pagdinig dito. Pakikinggan po namin kayo at titingnan po natin, babalansin po natin. Katulad po niyan, may mga ganyan sitwasyon na personal yung naging approach po ni Congressman Marcoleta against him dahil nga napanood niya. And we wanted that to be clarified. But of course, we have to give chance to everybody to speak at ipaliwanag kung bakit. So basically, yun po ang gusto natin mangyari. It might help us in the amendment that we wanted to file dito po sa 10175. At last na po ito. So hinahanap ko po talaga yung vlog ko na yon kung tungkol saan. So nakita ko na po, October 21 pa po pala yon, 2024. May post kasi si Honorable Congressman Marcoleta, ang post niya, yung tungkol sa pagbisita niya sa Naga. Taga-Naga po kasi ako. Nakipagkita siya kay former Vice President BP Leni. So ang post ni Honorable Congressman Marcoleta na yun yung mark ng pagiging statesman. Kasi siya, hindi siya kay Duterte, kay Marcos, kay Leni, para sa kanya unity. So yung topic ko, huwag padadala sa pakulo at panlilinlang ni Anong Marcoleta. panlilinlang doon? Yun nga po, explain ko yung sinabi ko. Kasi opinion ko po ito, sabi ko... Oo nga, hindi panlilinlang yon. Nakipag-handshake Nakipag-handshake ako. Kaya nga, ang Sinabi ko, unity begins. sabihin ko lang po handshake. yung sinabi ko doon sa vlog ko. Hindi, panlilinlang ba yun? Mr. Chair, point of order lang po. Para What is the magkaroon point of order? Point of order po yung hindi, yes. Dapat po, Chair, Okay. you So, what is the point of order Kasi you of gave time Congressman to Franz? attorney. Wait, I'm still speaking. Sorry. What's the point of order of Ms. Point of Franz? order po yung conduct nung palitan nila ng exchanges of words. So, you have recognized po Attorney Ricky. So, let him explain before our colleague I Marcoleta. understand. Yeah. Okay, I'll be letting para wait, maging wait, okay. And please I understand address, both of you, please address the chair para hindi po Yeah. nagsasagutan. All right. Thank you. So we'll be letting Attorney Ricky to reply, and then I'll give a chance to Congressman Marcoleta also to ask you as well. Sige. Yes po, Attorney Mr. Ricky. Chair, thank you po. Ang sabi ko lang po, kasi kanina po, tinatanong ako tungkol dun sa vlog ko na yon. Hindi ko talaga maalala sa dami ko ng vlog. So, binasa ko po, pinanood ko. So, tungkol po yun sa post ni Honorable Congressman Marcoleta. Sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief and casual meeting with former VP Leni. After my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of political. How else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with the handshake. Tapos may picture siya, kasama niya sa PBBM, si Duterte, si Leni, si Sara. Ang reaksyon ko doon, sabi ko, wag tayong padadala doon sa pakulo na yon at panlilang kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marcoleta na ang mga paninindigan niya sa issue ay para sa bayan. So honest opinion ko po yun. Yung po yung ko. Hindi po ako doon, hindi po malicious yung yung intention ko doon. Mr. Chair, may I react? Marcoleta, now you have the floor. Pinutol mo lang, attorney. Ang kasunod nun, alam mo, tingnan po ninyo yung record ni ni Congressman Marcoleta. Siya yung nagsara sa ABS-CBN. Ang yabang-yabang niya. Yes. Isipin mo, sasabihin mo sa akin, you do not even know the issues. Attorney, alam mo ba yung issue sa ABS-CBN? Yes po. What do you know about it? Mr. Chair. You can reply, Attorney Ricky, please. Mahaba po yung mga issues. Pero ang niraise nyo pong issues doon, maraming hindi binabayaran na tax ang ABS-CBN, may mga properties na in-acquire na illegal yung pagkaka-acquire, hindi binabayaran ng mga workers.
So, mainly po yun yung nakita kong ni-raise yung issues nung pinasara yung hindi binigyan ng renew yung franchise. So, Mr. Chair, ano ang panliling lang doon? Ni hindi mo alam yung Philippine Depository Receipts, ni hindi mo alam yung corporate layering, ni hindi mo alam yung transfer pricing na ginamit nila para magkaroon tax evasion through Big Dipper. Ni hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos, magbibintang ka na pakulo lang lahat ito, tako'y nanlilin lang. Ano ang binibigay mo sa followers mo, Mr. Chair? Wala kang masabi na panlilin lang eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pwede kang humabi ng opinion, attorney ha, kung talagang attorney ka. Pero wag kang mag-chat-chat na ako'y nanlin lang ng mamamayang Pilipino. You want to reply, Attorney Ricky? Yes, Mr. Chair. Ayun, Okay, yun go po ahead. yung, kaya ko po sinasabi na yung ako naninindigan na yung vlogging ko, hindi po fake news kasi opinion ko po yun. Basta mo na lang sasabihin, Mr. Chair, na opinion mo yun, pero bilang tinarge mo ako na manlilin lang. Hindi ka ba magsasabi ng facts mo kung paano ako nanlilin lang ng Pilipino? Abogado ka, di ba? Mr. Chair, abogado daw ito eh. Attorney, you want to answer back? Again, Your Honor, yun na rin yung sinasabi kong concepts natin na ang mga public officials, talagang open sila na punahin, i-criticize, medyo masakit minsan, pero yan yung pagkakaiba ng public official sa private citizen. Mr. Chair, hindi siya nagkikriticize eh. Sabi ko nga, binigyan kita ng halimbawa doon sa isang babaeng vlogger na sinabi niyang tanga ako at ikinahihiya ako ng lahat ng mga members ng INC. Pinatawad ko na siya ron eh. Masakit yun pero dahil meron siyang nakitang ganun. Pero ikaw sinabi mo eh, nanlin lang ako eh. Ngayon ang sinasabi mo, may opinion ka, nanlin lang. Wala kang masabi ngayon kung ano-anong ginawa ko para manlin lang ako ng Pilipino. Hindi ka abogado eh. Hindi opinion ito. Mr. Chair? Yes, sige. Okay na po siguro, kasi marami pa sigurong pag-usapan. Ikaw ang manlilin lang. Okay. Thank you so much to both of you. We exhausted that issue and we let the both parties to say their piece. And that's the spirit of this committee, no? Para maging balanse po tayo and fair. I want him to apologize, Mr. Chair. Kung abogado ka talaga. Sorry, Mr. Chair, I won't apologize. Opinion ko yon. With that, we'll dwell to the next issue, no. Ano na muna tayo sa interpellation. Balikan na lang natin mamaya issue yan. Kung ayaw niya mag-apologize, but I think we cannot force him to say sorry about it. Mr. Chair, I move that he be cited for contempt. So there's a motion. Peddling lies before this committee. So I cannot even answer simple questions kung paano ko nilinlang ang mga Pilipino. We cannot just let people, kahit na ba public figures tayo eh. I give him the chance. there's a motion that was moved by Congressman Marcoleta to cite Attorney Ricky in contempt. Unfortunately, Congressman Rodante Marcoleta is not a member of any of this committee. So he cannot move any motion regarding this issue. I'm sorry, Congressman Marcoleta, because I've been informed that you are not a member of any of the committees. And according sa ating rules, hindi po pwedeng mag Mr. Chair, may I ask my friends in this committee who are well-intentioned enough, and I think they wanted also to protect not only the reputation of this committee, but I think in the interest of truth.